Kung nasa TikTok ka, malamang sa malamang nakita mo na yung mga GLP-1 injections na pampapayat. Pero ang tanong, miracle cure ba ito o delikadong shortcut? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Lately, sobrang dami ng mga nagtatanong sa akin tungkol sa GLP-1 medications. Narinig nyo na yan, yung semaglutide o yung kilala nyo bilang Ozempic, yung liraglutide o kilala nyo bilang Saxenda, yung tirzepatide na kilala ninyo bilang Mounjaro. Ito ay dahil viral sa TikTok at sa social media. So linawin po natin ha, ang GLP-1 medications ay hindi scam at hindi rin ito magic. These are real medications with real evidence originally used for diabetes na nakita ring nakakatulong sa weight loss by controlling the appetite and blood sugar. Pero ito po ang importanteng matimo sa ating mga utak. Hindi po sila magic. Tool lamang po sila, hindi sila solusyon ng mag-isa. Ang problema, maraming gumagamit ngayon ng GLP-1 medications na parang ito na ang sagot sa lahat. Nagpapa-inject, tapos bahala na. Walang maayos sa pagkain, walang ehersisyo, walang muscle building. At doon nagkakaroon ng problema. Kasi oo, bababa talaga ang timbang nyo dyan. Pero kung ang mawawala ay ang muscle, hindi taba, naku, pwede kang manghina. Pwedeng bumabagal ang inyong metabolismo nang hindi mo napapansin at mas nagiging dependent ka sa gamot. Mas delikado pa, may mga kaso na dinodoble o tinitriple ang dose dahil gusto ng mas mabilis na resulta. Ang ending, nahihilo, sumusuka, dehydrated at minsan diretso sa ER. Diba? Pubeta man sila, pero nagkasakit naman. At dito ko na gustong ipasok ang sinabi ni Dr. Michael Greger. The goal of weight loss is to be healthy. It is not to fit in a skinnier casket. Hindi sapat na payat ka kung ang kapalit naman nito ay manghihina ka, dehydrated ka at kulang ka sa nutrients. Isa pang mahalagang punto, marami ngayon ang gumagamit ng mga compound ng GLP-1 medications. Hindi ito automatic na masama ha, pero dapat galing ito sa pasilidad na sumusunod sa GMP or Good Manufacturing Practices. Hindi ito po pwedeng basta-basta halo-halo lang na hindi ninyo alam kung anong laman yan. Kalusugan po ang pinag-uusapan natin dito. Sa clinic, kapag gumagamit tayo ng GLP-1, hindi siya standalone. Kasama siya ng isang programa. May tamang nutrisyon, may sapat na protein intake, may resistance training para sa muscle, may monitoring at may tamang dosing. Lahat ng yan, computed, binibilang. Dahil nga po sa nutrition, kinakailangan bilang ang lahat ng bagay na ipapasok mo sa katawan mo. Gusto kong gamitin ang analogy na ito. Ang GLP-1 medications ay parang walker. Tinutulungan nito tayong maglakad ulit habang nagte-training ka. Pero hindi siya prosthetic na habang buhay mo nang aasahan. Yes, naririto po ang mga gamot na yan and yes, they are here to stay. Pero hindi ibig sabihin na dapat umasa na lamang tayo sa kanila. Ang goal ay ganito. Habang tumutulong ang mga gamot, inaayos mo dapat ang pagkain mo, pinapalakas mo dapat ang muscle mo, at binabago mo dapat ang lifestyle mo to the point na kaya mong isustain yan. Para nang sa ganoon, darating din ang araw na kaya mo nang maglakad mag-isa. So kung iniisip mong gumamit ng GLP-1 medications, ang tanong ay hindi makakapagpapayat ba ito para sa inyo? Ang mas mahalagang tanong, ginagamit ko ba ito para maging healthy o para lang maging payat? At ayun, as always, sana po ay mayroon kayong natutunan sa video na ito. Kung mayroon man, pakishare na sa inyong mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa po tayo matulungan. At kung hindi mo pa nagagawa, mag-follow ka na rin dito para makita mo agad ang mga susunod nating videos. See you ulit next episode. Ingat.